Ako, ikaw, tayo at ang wikang Pilipino. Ano nga ba ang wikang pambansa? Ito ay isang mahalagang aspeto ng kultura at pagkakakilanlan ng isang bansa. Ito ay dapat payabungin at pagyamanin pasalig sa umiiral na wika sa Pilipinas. Halina't isa-isahin ang kasaysayan ng wikang pambansa sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad. Una na dito ang panahon ng ninuno. Sa panahong ito ay lalong nagkawatak-watak ang mga Pilipino. Matagumpay na nahati at nasakop ng mga dayuhan ang mga katutubo. Hindi nila itinanim sa isipan ng mga Pilipino ang kahalagahan ng isang wikang magbibigkas ng kanilang mga damdamin. Baybayin ang naging katutubong paraan ng pagsulat na naglalaman ng 17 simbolo. Ito ang naging medium ng komunikasyon at ang ginamit ng mga prailing Kastila sa pakikipag-ugnayan at pakikipagtalastasan sa mga katutubong Pilipino. Mula baybayin ay naipalaganap ang paggamit ng alpabetong Romano bilang panitikang Filipino. Ito rin ang naging batayan ng abakadang Tagalog. Sunod, ang panahon ng Kastila. Ang Pilipinas ay nasakop ng Espanya sa panahong ito. Maraming naganap na lagim at biyaya na humubog sa Pilipinas bilang isang bansa. Noong 1521, ang pangkat ni Magellan ay napaligaw sa Pilipinas. At noong 1565 naman, ang pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi at formal na sinakop ng Espanya ang Pilipinas. Naglayon si Gobernador Telo sa pagturo sa mga Indio ng wikang Espanyol. Sunod, panahon ng Revolusyon. 1872, nagkaroon ng mga propagandista ng kilusan upang mamulat sa himagsikan. Nagsulat ng mga ilustrado ng mga akda at dyaryo. Ilan sa mga halimbawa ay La Solidaridad at Noli Me Tangere. Sumunod ang panahon ng Amerikano. Kilala bilang ama ng balarilang Tagalog at bumuo sa abakadang Tagalog si Lope K. Santos. Isinulat rin nito ang balarila ng wikang pambansa noong taong 1940. Ingles ang wikang ginamit na medium ng pagtuturo sa mga paaralang pampubliko. Bukod sa paggamit ng Ingles, ang mga paksang pinag-aaralan sa loob ng klase ay tungkol sa mga Amerikano. Sa panahong ito, ipinagbabawal ang pag-aaral sa anumang bagay na may kinalaman patungkol sa Pilipino. Sunod, panahon ng Hapones. Tinaguri ang gintong panahon ng panitikang Pilipino dahil sa may mas kalayaan gamitin ang ating wika. Sa panahong ito, nabuo ang isang grupo na tinatawag na purista. Sila ang nagdanais na gawing Tagalog ang wikang pambansa at hindi na batayan lamang. Conclusion, Tagalog ang kinikilalang katutubong wikang pinagbatayan ng pambansang wika ng Pilipinas. Pilipino naman ang unang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas. At sa huli, Filipino pa din ang kasalukuyang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas. Yun lamang po. Maraming salamat.